Happy New Year, Cancers! Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang message ng mystical cards at saka ng angel number mo. Kukuha ako ng 3 or 4 na cards para sa mystical card at 2 angel number. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Cancers? Ang unang card ay Rebel. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo sa sitwasyon at saka kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Focus. Ibig sabihin nito ay mag-focus ka sa mga bagay na gusto mo, yung madali mong makuha. Mukhang ilan sa inyo, meron kang sitwasyon na pilit mong gusto mangyari pero hindi makasabay ang iba. O kaya sa bahay mo, sa lugar nyo, or sa trabaho. Kindness. Mas makakabuti na mas mag-focus ka na lang sa sarili mo kasi yun yung may mas chance para baguhin yung sitwasyon. Ang angel number mo naman ang alamin natin. Angels and guides, please guide us. Thank you. Siya nga pala guys, para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Four. The universe wants you to be happy, so it is going to send you a miracle. Type 444 if you are ready. Hindi mo na kailangan mag-worry kasi may tulong mula sa langit. 999 tells you to surrender to the universe and allow it to show you the right direction to your life's purpose. Wala kang magiging choice kundi magtiwala sa kung ano yung magiging daloy ng buhay mo. Ang question natin para sa reading na ito ay ano ang major lesson sa 2023 na makakatulong sa 2024? The Moon, 2 of Pentacles in reverse at King of Pentacles. Ang major lesson dito, mas makakabuti sa bagay, pinakita na ng mystical card mo na mas mag-focus ka na lang sa sarili mo kasi yun yung mas may magandang tagumpay para sa iyo. At saka mapapaisip ka rin na bakit ang ganda naman ng kita mo. Nakakatulong ka naman sa family mo, pero bakit kulang? May panlilin lang dito sa mga cards mo. Kaya mas maigi na mag-ingat ka, pero dapat ikaw yung mag-manage para sa sarili mo kung ano man yung mga bagay na nakakamit mo. Sa career, nakadalawang cards ka na gawin mo yung mga bagay or trabaho na kaya mo or alam mo. Ang ilan sa inyo, hindi mo talaga sinasayang yung araw. Nag-iisip ka at saka naghahanap ka ng trabaho. Malapit mo na itong makita. Kahit papano, mababalik na yung sitwasyon mo. Matagal ka rin hindi kumita eh. At para sa ilan, kung hindi ka happy sa trabaho mo, pag-isipan mo munang mabuti. Kung magkukwit ka ba or ipagpapatuloy mo. 2 cards na yung nagsasabi. Ang ilan sa career, nagpupursige ka pero parang walang nangyayari sa career mo. At ang advice ng cards ay kailangan ng patience at saka observation. Para malaman mo talaga kung ito ba talaga yung trabaho na para sa iyo or gusto mo.
Ang ilan sa inyo na nasa relationship, tingin mo yung person mo, niloloko ka. Pero ang totoo, ang person mo, marami siyang iniisip patungkol sa obligasyon. Yung feelings ng person mo sa'yo ay totoo pa din. At saka nag-iisip siya ng stable na kita or trabaho. Ang ilan sa inyo, yung problem sa relasyon ay mareresolbahan at hindi na magiging problema pa. Sa mga single, may potential person na gusto ka, pero hindi pa siya sure sa kung ano yung totoong feelings niya sa iyo. Nakikiramdam lang muna siya. Mature at stable ang pamumuhay ng person na ito. Ito yung mga cards para sa ano yung dapat bigyan ng pansin. Five of Cups, the Tower, at the Fool in reverse. Merong unhappy na situation na nangyayari sa buhay mo at magkakaroon ng changes. Depende sa kung paano mo to tatanggapin, kung positive ba yung pagtanggap mo or negative. Pero syempre, ano tayo guys, diba? Kapag hindi tayo sanay, hindi natin agad-agad natatanggap. At kung bakit hindi mo agad matatanggap yung pagbabago, kasi nasa timing pa yon. Hindi naman lahat ready agad. Alalahanin mo yung sinabi ng mystical cards na kaya mong manindigan para sa sarili mo, mag-focus, at saka yung maging mabuti sa sarili. At sinabi na ng angel number na unhappy ka sa situation mo kaya bibigyan ka ng milagro. At saka kailangan mong magtiwala sa may kapal. Sa financial, sa money, tatlong cards na ito ang nagsasabi na hindi maganda yung takbo ng financial mo. At saka mag-ingat ka rin sa mga taong manluloko. Nakadalawang cards ka na. May posibilidad na mabiktima ka ng scam. Kasi guys, yung mga gustong-gustong magkaroon ng malakihan na kita o kaya yung gusto ng progress agad-agad, yun yung mas madaling maloko. Kaya kung may problem ka sa financial, hinay-hinay muna. Mag-focus ka muna sa kung ano yung kailangan mo. Single ka man or nasa relationship, merong person na nalulungkot dahil na rin sa situation sa love at saka yung painful breakup na nangyari. At saka para sa mga single, kailangan mo nang simulan yung bagong chapter ng buhay mo. Kung gusto mo makipagrelasyon or i-enjoy lang muna yung pagiging single. Ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship ay mag-focus ka sa mga bagay na importante lang muna. Huwag sa mga bagay na magpapalungkot lang sa iyo. Kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi naman ganun kagrabe ang problema. Meron pa ring situation or hadlang na pwede namang mapag-usapan or maayos. Ito naman yung cards para sa goals na dapat gawin or ipagpatuloy. Judgment, Queen of Wands at Ten of Wands. Sa mga cards na ito, pinapakita na, di ba sabi nga kaya mong manindigan para sa sarili mo. Sa totoo lang wala ka namang problema eh. Pero merong person na nagdadala ng problema sa iyo. At saka marami kang responsibilidad, nakatatlong cards ka na. Yung problema din ng iba or ng person mo, ikaw din ang umaayos. Minsan, nakakaramdam ka na rin ng pagsuko. Pero ang advice ng mga cards, kung ikaw yung may kakayahan na pwedeng makatulong, gawin mo yung makakaya mo. Kaya pala sabi ng mystical card na kindness, yung maging mabuti ka naman sa sarili mo, yung bang alagaan mo. Ang ilan sa inyo ay healthy, pero hindi makakabuti na aabusuhin ng katawan. Yung bang para makaiwas ka sa stress at hindi makaapekto sa katawan mo. At saka mag-ingat din sa disease, lalo na't holiday ngayon kung sino-sino yung nakakasama mo.
Sa relationship, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na bago ka magkaroon ng desisyon, pag-isipan nyo muna ng person mo kung ano yung nararapat sa relationship. Kung kailangan muna ng distansya dahil sa mainit yung sitwasyon, gawin nyo. Pero hindi yun yung parang maghihiwalay na. Yung distansya lang para makapag-isip. Pwede naman kayo magpalit ng desisyon kung gusto nyong ipagpatuloy o hindi at mag-focus sa tamang landas. Sa mga single, may potential person kang matagal nang kilala. Hindi kayo magkasama, malayo itong person na ito, pero nagkaroon kayo ng dating parang MU. Yung bang friends na muntikan ng maging lovers. Pero ang advice ng mga cards, kapag alam mong hindi ka ready sa love, huwag mong pipilitin yung sarili mo. Kasi kusa mo namang mararamdaman kapag ready ka. Itong additional card na The Chariot ay very positive kasi magiging kalma na yung sitwasyon mo. Matatapos mo din yung mga hadlang na dumating sa buhay mo. Magiging positive na yung outcome. Nakatatlong cards ka na magtiwala ka sa proseso at saka ang ilan sa inyo yung problem mo, sinikreto mo lang. Itong 10 of Wands naman, may mga sitwasyon sa buhay mo na hindi mo kailangan dibdibin. Para sa ikakabuti, kailangan din nating i-let go yung sitwasyon na nagpapabigat sa sitwasyon or buhay natin. Itong 3 of Pentacles naman, nagiging maganda na yung sitwasyon mo. Kaya huwag ka masyadong mag-worry kasi tama yung mga decisions mo at purpose sa buhay. At saka unti-unting nagkakaroon ng tagumpay at katuparan yung mga pinapangarap mo sa buhay. Kaya magpatuloy ka lang kasi yung tagumpay ay malapit mo na makamit.